para naman bigyan tayo ng detalye sa balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono ang Operations Officer ng Coast Guard Southwestern Mindanao na si Commander Romel Dua. Magandang umaga po, Commander. Welcome po sa Frontline Express. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Ayun, sige po. Sir, siguro unang-una na po, no, ano po bang pinakabagong update natin dito nga sa lumubog na barko sa Basilan? Ilan po ba yung nasawi, pinaghahanap pa at mga na-rescue na? Yun po, ma'am, yung sa narinig po natin. As of this time po, yun pa rin po yung bilang natin, 316 yung 15 yung casualty at meron pa tayo 28 na po. Ganun pa rin po, okay. Gaano po ba kalaki Yes, itong barko at ilan po ba ang capacity niya? Ang capacity po nitong barko, ma'am, is a ro-ro vessel, ma'am, ro-ro vessel. Sa information galing sa station natin, ang capacity niya is 2 passengers. 352 passengers po ang capacity. Sir, gaano po ba ito pong mga nakaligtas pong mga tao, ano pong salaysay nila? Paano daw po ba, ano po bang nakita nila sa barko nung pabagsak na, ganun? Ngayon po, ma'am, may direktiba po ang ating district commander na mag-conduct po ng immediate casualty investigation para ma-determine po natin kung ano po yung nangyari at anong cause po nitong sakuna. Maglalabas po kami ng update once natapos po itong investigation natin. Yung panahon po ba nun, masama? Maaari po bang naka-apekto rin yun? Ngayon, ma'am, yung mga tropa natin sa field, may mga small craft tayo. Ngayon naman is manageable naman po. Okay naman yung sea condition at nakakapag-conduct naman ng manageable yung search and rescue operation ng mga barko ng Coast Guard doon sa area. Ibig sabihin kahit yung mga maliit na barko po natin, mga craft is nakakapag-conduct po ng search operation ng mga barko. Siguro, sir, let's check on yung mga pasahero. Kamusta po ba yung mga nasagip na pasahero? Paano po? Nakikipag-ugnayan po ba sila sa mga pamilya nila? Yes, ma'am. May mga incident command post po tayo sa Zamboanga City at doon po sa Isabela. So, ang nangyari po is yung barko ng Coast Guard, MRB 4401, kasama ng isang mga ibang pang Coast Guard craft, no? Yung mga maliit na fisher folks natin at fishing boat, yung mga nakuha nilang survivors at transfer po ito sa MRB 4401 sa barko ng Coast Guard. At ito po yung transfer po papuntang Zamboanga. Yun naman pong na-rescue po ng ating Seacraft na commercial vessel na na-coordinate po ng ating Coast Guard at saka yung sea ambulance ng Isabela, Basilan. Yung mga na-rescue po nila, ito po yung mga binalan natin papuntang Isabela. Yun po, doon po tayo kumukuha ng mga detalye sa kanila. Sir, ano lang po doon sa details, no? Gaano po ba kalayo sa kalupaan itong barko nung nangyari ito lahat? More or less 1 nautical mile po kasi malapit na naman po ito sa mga Batok-Balok Island. Batok-Balok Island, ito po yung dinadaanan po talaga ng barko kapag endot sila sa Zamboanga to Holo. Okay, sir. Mabuti naman po at halos lahat na ng karamihan ng pasahero ay na-rescue. No? Okay, sir. Maraming salamat po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, ma'am, this is not just Coast Guard po, nagpadala po ng maraming barko. 401, yung craft natin, BF-614, HSRB, yung SOG natin na RIB. At parating na rin po yung PCG Islander para sumasama po sa SAR operation natin. Kasama rin po natin dito yung Navy at saka Air Force po na nasa area po. Whole of government assets po nandoon po para sa SAR operation na ito. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. Okay, at maraming salamat din po sa pagsagot ng aming tawag, Commander Romel Dua, ang Operations Officer ng PCG Southwestern Mindanao. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.